Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa cash per minute. Alamin natin kung isang iwi na naman ba na mang-i-scam per minute yung cash per minute. Alam naman natin na isang iwi po yan, ha? Invest, wait, and earn. So, yan po ay talagang isa na namang scam kasi nga ang kanilang pangakong kitaan ay too good to be true. So ito, reviewin na natin tong cash per minute. Alamin natin kung sino yung nagpapakilala CEO at ano ba yung modus ng cash per minute at magkano yung pangakong kitaan nila. So tignan muna natin yung legalities ng cash per minute. So ang pinapakitang legality ng cash per minute ay syempre yung DTI registration. So ang nakapangalan nga doon sa kanilang DTI registration ay Cash per Minute Digital Marketing Services. At ang CEO daw nila ay si Roy Diaz at ipinarehistro nga daw yan noong July 29, 2023. So ibig sabihin po kulang po yung legalities ng cash per minute kasi dapat bago manghingi or magsolicit ng investment sa publiko ang kahit na anong negosyo o kumpanya, dapat meron muna silang secondary license. At base nga dito ay wala talagang secondary license yung cash per minute kasi nga bago lamang yan na is company. At syempre hindi yan kukuha ng secondary license kasi hindi po yan mabibigyan ng secondary license kasi nga Ponzi scheme yung cash per minute. Ano po ba ang Ponzi scheme? Ibig sabihin po na yung payout na binibigay do sa mga naunang investors ay galing lamang po sa pay-in ng mga bagong investors, kaya nga unsustainable yan at siguradong tataob sa huli. So alamin naman natin kung ano ba yung cash per minute. So base nga sa kanila, yung cash per minute daw ay leading financial investment company that specializes in providing innovative investment solutions and personalized financial advice to individuals, businesses, and institutions worldwide. Ang tanong, paano sila naging leading financial investment company kung wala naman nakakakilala sa kanila? Dahil local nga lang yan, na local scam yan. Baka leading scam, pero kahit leading scam ay hindi pa rin kasi hindi naman sila leading dahil konti pa nga lang ang nakakaalam ng cash per minute kasi bagong scam pa nga lang yan. So yung mga sinasabi nila ay puro kasinungalingan. So dyan pa lang po mga kababayan, huling-huli na po na yung cash per minute ay sinungaling at isang company. Sabi pa nga ng cash per minute na meron daw silang team of seasoned financial experts and cutting edge technology at ini-empower daw nila yung clients nila to maximize their wealth and achieve their financial goals in the most efficient and effective way possible. At yung cash per minute daw ay engage in 50% forex trading at 50% cryptocurrency at casino junket as a source of funds. So dyan pa lang po huling-huli na yung kasinungalingan. Kung 50% sa forex at 50% sa crypto, ilang percent doon sa casino junket bilang source of funds. So ibig sabihin doon pa lang po, booking na booking, hindi sila marunong mag-compute. Kung 50 plus 50, 100% na yon. So ilang percent doon sa casino junket? Syempre wala. At wala naman talaga sila ini-invest sa forex trading or sa cryptocurrency kasi nga ang tanging source of funds or source of income ng cash per minute ay yung pay-in ng mga investors. Yung mga companies, laging ginagamit yan na nasa forex sila or nasa crypto o casino junket kasi nga alam ng tao malaki yung kitaan dyan. Pero tandaan nyo po, hindi po sigurado ang kitaan sa trading. Mari manalo kayo pero maaari din kayo matalo, kaya imposible yung guaranteed income na pinapangako ng mga companies na yan. At hindi po totoo na sila ay nasa casino junket. Mga kababayan, huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga pambobola ng mga companies. Binobola lamang kayo niyan para nga makuha nila ang inyong pinaghirapang pera. Tapos pag naabot na nila yung quota nila, bigla na lamang po yung maglalaho. Tapos tignan naman natin kung ano ba ang pakilala ng cash per minute sa CEO nila na si Roy Diaz. So si Roy Diaz daw ay isang healthcare provider in profession and an accomplished financial executive with over 5 years of experience in the investment industry. So panloloko na naman yan. Bakit natin nasabi na panloloko? Kasi wala naman siyang pinakita. Saan ba siyang kumpanya nagtrabaho? Dapat sabihin niya yon. Saan ba mga kumpanya? Saan ba yung patunay na talaga nagtrabaho siya doon sa mga kumpanya na yon?
Dahil yan po ay pambobola lang. Madali lang man sabihin na meron kang 5 years of experience dahil ganyan po ang kadalasang ginagawa ng mga companies. Katulad nga dun sa Wealthwise International, 3 years na raw nagte-trade. Pero sa totoo, hindi po yun totoo. Binobola lamang kayo ng mga companies na yan. So, si Roy Diaz daw ay nagtrabaho din sa ibang mga prominent financial institutions kung saan daw siya natuto tungkol nga sa portfolio management, risk assessment, and asset allocation. Pero wala naman sila maipakita kung saan ba mga kumpanya nagtrabaho yang si Roy Diaz. Puro lamang po pambobola, panloloko yan, mga sinasabi nila at kapag naabot na nga nila yung quota nila, bigla na lamang po yang maglalaho. Tignan naman natin yung Complan o pangakong kitaan ng cash per minute. So, ang DRB or direct referral bonus nga daw nila ay 10%, tapos yung indirect referral bonus na from second level hanggang 10th level ay 1% daw. Tapos ang pangakong kitaan nila ay depende nga sa plans. Yung una ay yung daily trade plan na minimum ay 500 pesos at ang maximum investment ay 10,000 pesos. Ang pangakong kitaan daw ay 15% sa loob ng 5 days. So yung 500 daw ay magiging 575 pesos after 5 days. Diyan pa lang po makikita nyo, too good to be true ang pangakong kitaan at napaka-imposible po na maibigay yan na sinasabi nga nilang guaranteed. Ha? Wala po kasing guaranteed sa trading. So diyan pa lang po alam natin na tataob agad yan. Ang kasunod nga nilang plan ay yung swing trade plan. So minimum na 1,000 at maximum na 50,000 pesos. 50% daw ang pangakong kitaan sa loob lang ng 12 days. So yung 1,000 daw ay magiging 1,500 pesos after 12 days. At ang panghuli nga nila ay yung double your money na pangakong kitaan nila o yung position trade plan. Ang minimum daw niyan ay 10,000 pesos at ang maximum ay 100,000 pesos. At ang kikitain daw after 20 days ay 100%. So yung 10,000 pesos daw ay magiging 20,000 pesos after 20 days lang. So dyan pa lang po mga kababayan, kumpirmadong kumpirmado po, scam po yan. Makikita nyo, double your money sa loob lang ng 20 days o wala pang isang buwan. So dyan pa lang po mga kababayan, imposible po na maibigay yan. Mari sa umpisa, padamahin kayo. Magbigay ng payout yan. Pero kapag konti lang sumasali o kapag naabot na nila yung quota nila ay gagawa na yan ng kung ano nung palusot. Tapos magpapapromo, ipiprease ang payout, tapos tatakbo. Dahil ganyan naman po ang ginagawa ng mga companies na yan. Kapag nagpapromo na, kapag todo-todo na sa papromo, ibig sabihin yan, patakbo na yan. Tapos may mga papromo na rin sila. So meron daw silang weekly raffle event. So ayan nga, ang huli nga nilang live nung CEO nila ay nung September 3 o nung linggo, 10 a.m. daw. So syempre may mga ganyan mga parapol para nga marami ang maingganyo na sumali doon sa company nila. Ganyan po kasi ang ginagawa ng mga companies. Magpaparapol kada live tapos magsha-shout out lang. Ganyan po ang ginagawa ng mga companies. Marami na pong mga companies ang gumawa niyan. Nagla-live kuno yung CEO para nga i-prove na siya daw talaga ay legit. Pero mga kababayan, hindi po batayan ng pagla-live ng CEO sa FB na yung kumpanya ay legit. Kasi ganyan naman ginagawa ng mga companies. At bakit lagi yung CEO yung nagla-live? Wala bang ibang mga empleyado doon sa kumpanya? At yung CEO lang yung pwede mag-live. Siya na nga nagla-live, siya na yung nagmamanage ng negosyo, siya pa nagte-trade. Kapag ganyan po, sigurado scam yan. Binobola lang kayo ng mga companies na yan. Kasi kung talaga malaki ang kitaan ng kumpanya na yan, ay dapat mag-hire sila ng iba pang empleyado. Mga kababayan, kumpirmadong-kumpirmado po na isang scam po yung cash per minute. Parang Wealthwise International lang po yan na isang scam din. So umiwas na po kayo dyan. Kung kayo po ay nakapag-invest na dyan, mag-withdraw na po kayo, humingi na po kayo na refund. At kung kayo po ay nagbabalak sumali dyan, wag na po. Dahil yan po ay isang scam at maring anytime po ay tumakbo na po yan. Alam niyo naman po yung mga companies, lalo na kapag konti lang sumasali, mabilis po yan tumakbo. O kapag sobrang dami na may sumasali at naabot agad nila yung quota nila, ay tatakbo na rin yan. Alam naman natin, yung mga iwi na yan ay kadalasan ilang linggo lang o ilang buwan lang ang itinatagal. Kaya nga umiwas na po kayo dyan sa mga iwi na yan.
katulad nga ng cash per minute. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.